Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Pwede po ba ako humingi ng suporta sa inyo? Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-53 na kabanata. Ang muling pagkikita ni Alex at Kathy. Hiniling ni Alex sa kanyang lolo, na patawarin si Mr. Stoke. Sigurado ka ba? Muntik ka nang mamatay. Hindi mo ba naiisip na responsibilidad niya iyon? Sagot ng kanyang lolo. Tumingin si Alex sa kanyang lolo ng seryoso. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Iniyuko ni Alex ang kanyang ulo, at nagpatuloy sa pagsasalita. Kahit namatay pa ako, hindi ito magiging kasalanan ni Mr. Stokes. Ang responsibilidad niya ay asikasuhin ang negosyo ng pamilya Ambrose sa East Coast District. Hindi ang aking kapakanan. Ang pagpaparusa kay Mr. Stokes ay hindi patas. Hindi ito magiging maganda sa paningin ng mga nagtatrabaho para sa atin. Nabigla si Lincoln sa mga narinig, at nagsimulang mag-isip kung tumatanda na ba siya, sa pamamahala, sa napakalaking negosyo ng pamilya. Ang kanyang pag-iisip, ay mabagal na gumagana ngayon. Hindi niya naisip na hindi magiging mabuti ang kahihinatnan ng kanyang naging desisyon. Natakot siya, na baka hindi na niya kaya makapagdesisyon ng tama, katulad noong kabataan niya. Tumawa si Lincoln at sumagot. Ipinatawag si Ken, para pabalikin siya muli. Lumipas ang ilang minuto, bago nakarating ang balita kay Ken. Nang makarating ito, yumuko ito, at nagpasalamat kay Lincoln. Humarap siya kay Alex, at sinabi, "Isa kang mabuting bata. Nag-matured ka na at tumangkad. Hanggang dibdib lang kita dati, nung umalis ka sa inyong bahay." Ang pakiramdam ni Alex ay naghalo-halo. Nagsimulang magsalita si Alex. Lolo. Tiningnan niya mabuti ang kanyang lolo. Napansin niya na ang kanyang lolo, ay tumanda na ang itsura. Ang kulubot sa mukha nito ay dumami. At ang kanyang pag-iisip, ay hindi na katulad ng dati. Nang marinig ang salitang lolo, ang matandang lalaki ay natutuwa, sa loob ng kanyang puso. Umupo si Lincoln sa tabi ni Alex. Tinanong niya ito tungkol sa kanyang injury, at kung ano ang nangyari sa loob ng 7 taon. Sinabi niya kay Alex, "Ngayon nakapasa ka na, sa pagsubok sa pagiging mahirap, hindi mo na kailangan ang mag-aral sa Preston University. Ipapadala kita sa ibang paaralan. Sabihin mo sa akin, sa Harvard University, o sa Oxford University. Saan mo gusto pumasok sa mga iyan?" Yumuko si Alex, at mahinang ngumiti. Sumagot siya, "Maayos naman ang pakiramdam ko sa Preston University. At okay naman doon. Gusto kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral doon." Hindi pumayag ang kanyang lolo. "Sa Preston University. Ako. Kailangan mong maintindihan, sa hinaharap, ay magmamana ka ng hindi mo ma-imagine na kayamanan. Ang iyong ibang mga kuya, ay nag-aaral na sa mga pinakamataas na university abroad. Gusto mo talagang manatili sa isang maliit na paaralan. Katulad ng Preston University. Sino nagsabing kung mag-aaral ako, sa pinakamataas na paaralan, ay mas magiging maayos ako?" Sagot ni Alex, habang nakayuko. Nakontento si Lincoln sa sagot ni Alex. "Tama at mainam yan, aking apo." Si Alex at ang kanyang lolo, ay nag-usap ng 1 oras mahigit sa Seabreeze Restaurant. Alam niyang ang kanyang lolo ay gusto siyang makita at ayusin ang mga naging kaguluhan. Alam niyang sobrang abala nito sa mga negosyo. Nang makaalis na si Alex, si Lincoln ay tumayo sa may harapan ng bintana. Habang nakatingin sa malayo, at iniisip ang kanilang napag-usapan ni Alex. Alam niyang sobrang abala nito sa mga negosyo. Nang makaalis na si Alex, si Lincoln ay tumayo sa may harapan ng bintana. Habang nakatingin sa malayo, at iniisip ang kanilang napag-usapan ni Alex. Ngumiti ito at kontento na sa kanyang sarili. "Mukhang espesyal sa'yo si Alex. Mas gusto mo ba siya kaysa sa iyong ibang mga apo?" Magalang na tanong ng lalaki sa likod ni Lincoln. Mabagal bago nakasagot si Lincoln. Hindi niya naisip ito dati. Marahan siyang humarap sa lalaki. "Brandon, halos 10 taon mahigit na kitang kasama. Ano ang palagay mo kay Alex?" Si Alex ay nasa uso, at mahal niya ang kanyang kasintahan. Hindi siya naghahangad ng kapangyarihan, at katanyagan.
Ito ang kaibahan niya sa iba pa ninyong mga apo. Ito ang kanyang mga advantage. Sinabi ito ni Brandon habang nakayuko. Advantage? Tanong ni Lincoln, na medyo ngumisi. Patawarin mo ako. Marami akong nasabi, wika ni Brandon. Tumawa si Lincoln. Hindi mo kailangan matakot. Humarap muli si Lincoln sa bintana. Tumingin ito sa labas na may malalim na iniisip. Natatakot ako na sa mga susunod na taon, ang aking katawan ay tatanda na. Kailangan kong pumili ng papalit sa akin, bilang pinakamataas sa pamilya Ambrose. May advantage na si Alex pagdating sa personalidad at maayos ito. Pero masyado pang maaga. May oras pa. Walang makakapagsabi sa mangyayari sa hinaharap. Sa pag-alis sa Seabreeze Restaurant, dumiretso si Alex sa kwarto ni Debbie. Sa oras na iyon, si Justin at Debbie ay nagkakilala na. Ang masayahing si Justin ay na-impress kay Debbie. Nang makita ni Alex na gising na si Debbie. Si Alex ay masaya. Kuya, saan mo nahanap ang iyong girlfriend? Sabihin mo sa akin, para makahanap din ako. Tanong ni Justin kay Alex, habang nanggigigil. Habang si Debbie naman ay nahihiyang nakangiti. 20 araw pa ang kinailangan bago tuluyang gumaling ang mga injuries nila Alex at Debbie. Nakasama lang nila si Justin sa loob ng 1 linggo sa isla. Nakaramdam ito ng unti-unting pagkainip. Tinamad ito at nalungkot. Nagpas siya na itong umalis sa isla. Bumalik ito sa kanyang kinagawian. Ang pagpaparty at mga babae. Nang araw na iyon, si Alex at Debbie ay nagpas siyang umalis na sa isla. Babalik na sila sa paaralan, sakay ang pribadong helicopter ng mga Ambrose. Lumipad sila, at tumawid sa dagat patungo sa New York. Ang month na ito ay parang panaginip. Hindi ko inaasahan ang iyong pamilya ay napakalaki. Wika ni Debbie habang nakatingin sa mga ulap sa labas ng bintana. Sinabi ko na sa iyo dati, pero hindi ka naniwala. Sagot ni Alex habang nakangiti. Pagkatapos mamalagi sa isla, ang mukha ni Debbie ay maayos na. Suot pa rin niya ang kanyang damit na binili ni Alex sa Autumn Beauty Boutique. At lalo siyang naging maganda. 6:00 na ng gabi nakalapag ang kanilang helicopter na sinasakyan. Dinala ni Alex si Debbie sa hintayan ng taxi, at nag-abang. Habang naghihintay ng taxi, pabalik sa Preston University. Nagring ang cellphone ni Alex. Sinagot niya ito. Mr. Ambrose. Narinig ko na umalis na raw kayo sa Harmony Island, at nakarating na raw po kayo sa New York. Kakarating lang namin. Sagot ni Alex. Ang tumawag ay si Wayne Wing. Isa sa mga assistant ni Sam Woodsworth ng Berkeley Hotel. Nagpatuloy si Wayne. Ang isa sa mga manager ng East Coast Division sa Foreign Trade Industry. Si Mr. Graham Stirling. Ay gusto kayong ilibre ng isang hapunan sa Golden Mansion Hotel ngayon gabi. Noong nakaraan na inimbitahan ka ni Mr. Stokes sa isang hapunan. Wala siya, dahil bumisita ito sa United Kingdom. Hindi ito nakasama. Kakabalik lang nito kahapon. Nag-isip si Alex ng ilang segundo. Sige, pupunta ako. Pero ayaw ko na umattend sa mga social event ngayon. Sa hinaharap, kung gusto niyang sumama sa management team ng pamilya. Ang mga ganitong pangyayari ay kinakailangan. Pero wala pa siya sa ganoong antas. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa mga ganitong bagay. Magaling, sasabihin ko ito sa kanya ngayon, at ipapadala ko sa iyo ang kanyang cellphone number. Nang matapos na ang tawag, eksakto namang may taxi. Niyaya niya si Debbie na pumunta sa Golden Mansion Hotel. Ang taxi ay mabilis na tinungo ang hotel. Huminto ang taxi sa harapan ng hotel. Si Alex at Debbie ay bumaba. Napansin nila ang mga kaunting luxury car sa harapan ng entrance. Ang isang doorman na naka-formal attire, ay binuksan ang pintuan para sa may-ari ng sasakyan. Nakikinig si Alex sa mga ibang nandoon, at nalaman niyang ang lahat ng ito, ay inimbitahan din ni Mr. Graham. Medyo nabigla si Alex. Inaasahan niya na ang hapunan ay para sa kanila lang. Hindi niya akalain na maraming tao ang inimbitahan. Pumunta siya sa gilid, at tumawag kay Mr. Graham. Sinabi niyang lumabas ito at gusto niyang makausap ito kaagad. Makalipas ang ilang sandali, isang nasa middle age na lalaki ang nakasuot ng kagalang-galang na kasuotan, ang lumabas sa hotel. Nang makita niya si Alex,
Naglakad ito patungo sa kanya nang nakangiti. Nakita na niya ang itsura ni Alex sa isang litrato. Kaya nakilala niya agad ito nang hindi nahihirapan. Alex, mabuti at nakarating ka. Pakiusap tumuloy kayo. Inayos ko na ang lahat. Inimbitahan ko ang ilan sa mga mayayamang negosyante ng New York para i-welcome ka. Nahihiyang sinasabi ito ni Mr. Graham habang nakangiti. Ngumiti rin ito kay Debbie na nasa tabi ni Alex. Dahilan upang kabahan si Debbie. Hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon na makasalamuhan ni Mr. Graham ang kahit na sinong miyembro ng pamilya Ambrose. Kaya naman sobrang proud nito sa sarili niya. Dahil tinanggap ni Alex ang kanyang imbitasyon. Sa isip niya, maa-appreciate ni Alex ang pagkakataon na makilala ang mga importanteng tao sa larangan ng negosyo. Ang iniisip niya, baka hindi sapat ang naimbitahan niyang mga bisita. Nag-aalala siya, at kinakabahan. Habang nakikipag-usap siya kay Alex. Isang maginoong lalaki ang bumaba sa luxury car. Nakita si Graham, at pumunta ito sa kanya. Isang malaking karangalan ang pag-imbita sa akin palagi sa mga okasyon mo. Sino siya, tanong ng Ginoo. Nakita ng lalaki na nagbow si Mr. Graham kay Alex, at binati ito ng napakagalang at may ngiti. Hindi niya makilala kung sino itong binatang ito. Medyo na-curious siya. Kaya siya lumapit. Nang proud na ipapakilala na si Alex. Biglang nagsalita si Alex. Pleased to meet you. Ako nga pala si Adam Shields. Iniabot ni Alex ang kanyang kamay sa lalaki. Kung ipapakilala niya ang kanyang sarili. Ang kanyang identity ay imposible nang maitago. Adam Shields. Medyo napaisip ang lalaki. Hindi pa niya naririnig ang ganoong pangalan. Ano ang pinagkakaabalahan mo? Tanong ng lalaki. Huwag mo na intindihin iyon. Naririto na ang lahat ng bisita. Kailangan ninyong magmadali at makisaya sa lahat. Maingat na nag-obserba si Graham sa mga pangyayari. Nang maliwanag na naiintindihan niya, na ayaw pa ni Alex na ipaalam kung sino siya. Nagmadali siyang nagsalita para tulungan si Alex. Ang lalaki ay humingi ng paumanhin. Alex, marami ba akong naimbitahang mga tao? Ano sa palagay mo, tanong ni Alex habang nakangiti. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko naisip na gusto mong manatili sa pagiging low profile. Papaalisin ko silang lahat ngayon din. Wika ni Graham. Nagsimulang lumakad si Graham pabalik sa restaurant. Para sabihin na umalis na silang lahat. Bumalik ka. Tawag ni Alex kay Graham. Para pigilan ito. Sinabi ito ni Alex ng matiwasay. Nandito na lang rin sila. Hayaan mo na. Pakiusap. Sa susunod ay huwag ka mag-imbita ng iba. Sige. Maraming salamat, Alex. Wika ni Graham, at sinamahan niya si Alex at Debbie papasok sa hotel. Si Graham ay nag-reserve ng 3,000 square foot na space para sa mga panauhin at napuno ito. Pinabayaan ni Alex na asikasuhin ni Graham ang mga bisita. Habang sina Alex at Debbie ay nagtungo sa bar para kumain. Habang kumakain sina Alex at Debbie, narinig nila sa isang bisita. Narinig ko na sinabi ni Mr. Sterling, na may isang importanteng binata siyang bisita, kaya nag-imbite siya ng maraming mga kilalang negosyante. Sa palagay ninyo, sino iyon, para makuha ang pagpapahalaga at atensyon ni Mr. Sterling? Si Walter Flint kaya? Sabi ng isang kasama. Napangiwi si Alex sa mga narinig. Habang nag-uusap ang lahat, naglakad si Graham patungo sa stage at nagsalita sa microphone. Mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayong maupo lahat. Ang lahat ng panauhin ay naghanap ng mauupuan. Walang eksaktong upuan para sa lahat. Random ang lahat. Sinama ni Alex si Debbie para umupo sa hulihan. Pinili ni Alex ang upuan na malayo sa stage. May isang couple na umupo sa kanilang tabi. Ang dalaga na umupo sa tabi ni Alex ay nagsalita ng malambing. Sabi ng dalaga, "Hi, ako nga pala si Kathy Fairweather. Ikinagagalak kitang makilala." Nang makita niya ang mukha ni Alex, huminto sa pagsasalita si Kathy. Gusto niyang bawiin ang kanyang mga sinabi. "Ikaw," wika ni Kathy. Umattend si Kathy sa event kasama si Billy Wilde. Alam niyang karamihan sa mga tao roon ay mayayaman. At gusto niyang makilala ang mga ito. Napaisip siya sa sarili. Paano naimbitahan ang mga pulubi na ito? Sana po, ay nagustuhan niyo ang ating story series.
Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.